Mapanuring pinagmasdan ni Mr. Celis ng dalawang pares ng kanyang mga mata. Ang anak na makita niyang maingat na ibinaba nito ang dalawa niyang binti ng kama at mabagal na isinuot na ang kanyang tsinelas. Hindi niya naman maisip na gagamit ito ng banyo dahil kababalik lang naman ito halos. Sa mga oras na yun ay dapat nagpapahinga ang anak gaya na lang ng bilin ng doktor sa kanya upang tuloy-tuloy ng pagbuti ng kanyang pakiramdam. Hinagilap niya ang mga mata ni Criza na nang mahanap ni Mr. Celis ay maliit lang ng ngumiti pero hindi naman to nagsalita kung saan papunta. Saan ka, Criza? Hindi na nakatinis ay tanong niya sa anak. Hindi naman masamang magtanong. Sisilip lang po ako kay Nixa, Papa. Mabilis lang kasi ako doon kaninang umaga. Babalik din po ako kagad. Ganon? Tumayo si Mr. Celis. Palagi niyang sinasamahan doon ng anak kaya sanay na siya sa dahilan nito. Samahan na kita. Wag na po, dito na lang kayo sa kwarto. Promise, babalik din ako kagad. Sigurado ka? Baka kung saan ka pa pumunta? Mahinang natawa si Criza. Kung makapagpaalala ang ama, parang may iba pa siyang pupuntahan sa ospital. Yun at yun lang naman ang pinupuntahan niya kada lalabas siya ng kwarto. Naiinip na siya. Sabi naman ng doktor ng anak, bumubuti naman ang lagay nito, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Nakatulong din yon na malaki sa kanya para maging kalmado ang puso't maging panatag ang isipan. Ilang beses na niya nakausap si Nick sa audio call, na noong una ay grabe ang iyak niya. Gustong-gusto na niya itong makita pero wala siyang magawa kung hindi ang maghintay. Hindi na rin naman niya ito pinressure pa na agad umuwi ng bansa. Sabi lang niya kung pwede na, uwi na ito. Hindi pa rin daw kasi maayos doon ang klima kung kaya suspended pa rin ang mga flight. Hindi niya na inalam pa kung gaano yun kalala dahil baka sa mas mag-alala pa siya. As long as nakakausap na ito once a day, okay na siya doon. Hindi po sa Nico lang talaga ako. Sisilip lang ako kay Nixa tapos babalik din agad. Mapanuring mga matang tinignan ni Mr. Celis ang mata ng anak, mukha namang nagsasabi ito ng totoo. Isa pa, hanggang sa mga sandaling iyon ay wala pa rin naman itong alam tungkol sa asawa niya. O sige, sigurado ka na ayaw mong samahan kita? Ulit pa ng ama na pilit binabasang laman ng isipan ng anak na kahit anong gawin niya, ay hindi niya kakitaan ang anumang pagdududa kung meron man dito. Tumangula si Chris at tumakbang na palabas ng silid habang nakahawak sa bakal ng kanyang dextrose. Hindi niya maintindihan kung bakit pero parang bigla na lang nagkaroon siya ng pakiramdam na kailangan niyang pumunta ngayon doon na madalas niyang ginagawa ng umaga at hapon. Gusto niyang makita ang anak kahit na nakita rin naman niya ito noong umaga. Basta gusto niya ulit itong puntahan. Hindi na ako makapaghintay na yakapin siya ng aking mga braso, kargahin, bihisan ng mga damit na aming pinamili noon ni Nick at Nati. Hindi ko na mahintay. Bulong ni Criza habang patungo sa lugar. Ilang beses din tumigil sa paghakbang upang palisin lang sa manggas na suot niyang hospital gown ang mga luha. Hindi niya yun mapigilan kahit pa ilang beses niyang isinalpak sa kanyang isipan na magiging maayos din ang lahat. Ano mang pagsisisi ang gawin niya sa kanyang sarili, huli na. Hindi na niya mababalikan pa ang araw na yon para itama at hadlangan ang maling desisyon niya. Ang kailangan na lang gawin niya ay ang tanggapin ang sitwasyon nila. Malapit na siya sa Nico nang biglang mapapreno ang kanyang mga paa. Natanaw kasi niya ang pamilyar na bulto ng katawan ng asawa dito. Nasa bintana lang ito, matamang nakatayo habang may pinapalis sa muka na alam niyang mga luha. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam kasama ng pagbigat ng kanyang mga mata. Sa dami ng mga luha niya, pati ng puso niya. Hindi yon ang imahe ng asawa nung huli niya itong makita na masigla. Kagaya niya, nakasuot to ng hospital gown. Tama si Nati, may dextrose pa rin ito sa kamay. Bumuhos pa ang kanyang mga luha. Gusto na niyang takbuhin ang distansyang naghihiwalay sa kanilang dalawa. Pero iniisip niya magiging kalagayan nito oras na makita siya. Magugulat to at baka makasama pa sa pagbuti ng pakiramdam niya. Chris, mahinang usal ni Nick na mas bumaba pang mga luha. 2 linggo lang ang lumipas pero ang laki ng timbang na ibinaba ng kanyang katawan. Maputla rin ito. Sa mga sandaling iyon, hindi pa siya napapansin ng asawa at kung tatalikod siya at tahimik na aalis ay paniguradong hindi siya nito makikita. Yun ang gusto niyang gawin, ngunit hindi niya magawang maihakbang ang mga paa. Hindi niya ito kayang talikuran. Gusto na niya itong yakapin.
Sobrang miss na niya ang asawa. Pinipigaman ng puso niya. Maging iba man ang hatid noon sa asawa, gusto niyang pagbigyan ng kanyang katawan na pawiin ng labis ditong pangungulila niya. Bumaba pa ang kanyang mga luha. Nakailang palis na siya noon, ngunit hindi matapos-tapos ang mabilis nitong agos. Mrs. Bentacourt, napapaos niyang tawag sa asawa upang kunin ang kanyang atensyon. Nagkukumahog na pinalis ni Krisa ang luha na maramdaman niyang kanina pa may nakatingin sa kanya. Hindi niya mapigilan na mapahawak sa salamin ng bintana ng Nico, kung saan pwede lang niyang tanawin ang anak nila ni Nick. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang naging emotional ngayon. Marahil dahil sa mga nakalipas na pagpunta niya doon ay palagi niyang kasamang ama kung kaya't wala siyang oras at panahong magdrama at umiyak. Matapos na palisin ng palad ang ilang butil pa ng mga luha, lumingon siya sa kanan kung saan napapansin niyang bultong nakatayo at parang nakatitig sa kanya. Ikinurap-kurap niyang mga mata. Muli pang kinusot upang mas luminaw to. Nick, namilog pang mga mata niya na magsimula tong humakbang papalapit sa kanya. Kung kaya naman, mas luminaw ang imahe ng asawang sobrang miss na niya. Nahigit niya ang hininga, kasabay na paghagod ng kanyang mga mata sa kabuuan ng asawa mula paa hanggang mukha na nakasuot din ng hospital gown. Tumagal ang kanyang tingin sa mata nito na hilam sa luha. Muntik na niyang hindi makilalang asawa ng sandaling yun. Chris, natutup na ni Chris ang bibig lalo nang mula sa ulo nitong may benda ay lumipat ang kanyang mga mata sa kamay nitong isa na gaya niya ay nakahawak sa bakal ng IV bag na nakatusok sa likod ng kanyang isang kamay. Sunod-sunod siyang napalunok. Litong-lito na bakit ganon ang itsura ng asawang akala niya ay nasa Denmark. Anong ginagawa nito sa kanyang harapan? Bakit gaya niya, nakasuot ito ngayon ng hospital gown? May nangyari ba ditong hindi niya alam? Anong nangyayari? Nasa panaginip lang ba ako? May nginig ng boses niya, mahina pang natawa kahit na parang lalabas na ang puso sa loob ng kanyang dibdib. Bakit ganyan ang itsura mo? Napaano ka? Bakit? Ilang beses na ipinilig ni Chris ang ulo hanggang sa tuluyang makalapit sa banda niya si Nick. Bago pa si Krisa muling makapagsalita ay mahigpit na siyang niyakap ni Nick na hindi na napigilan. Mula sa mga munti at tahimik na mga hikbi, lumabas na ang iyak ng abogado na sa sandaling iyon ay parang pinipilas na ang kanyang puso. Nanigas na ang katawan doon ni Krisa nang maramdaman niyang mahigpit na yakap ni Nick. Hindi siya nananaginip, totoong nasa harapan ang asawa. Hindi niya inaasahan na sa araw na yun ay muli niya itong makikita sa mismong tapat kung nasaan ang kanilang anak. Ang buong akala niya ay matatagalan pa bago tumakauwi ng bansa dahil suspended ang flight. Hindi rin niya inaasahan ang kung anong itsura nito ngayon. Hindi sa ganong paraan. Ang daming galos sa kanyang muka, may bangas pa siya sa noo, putok din ang gilid ng kanyang labi. Napaawang na ang kanyang labi, bigla siyang natulala ng ilang segundo sa kawalan, lalo na nang paulit-ulit na dumadaan ang itsura nito sa kanyang balintataw. Parang binagsakan ng bato ang kanyang dibdib. Binalikan niya sa isipan ang huling imahe ng asawa noong inihatid niya ito sa airport. Hindi ganito noon ang mukha ng asawa niyang nakayakap sa kanya ngayon. Ibang-iba. At ang makita ito ngayon, parang nahati ang kanyang puso na sobrang nasasaktan ngayon. Miss na miss kita, Chris. Sa sobrang miss na miss kita. Sa basag na boses ay paulit-ulit na saad ni Nick. Nang maramdaman ang init ng mahigpit na yakap ng asawa, ay unti-unti na ring inangat ni Chris ang dalawang braso upang gantihan ito ng yakap. Bagamat ang dami ng katanungan niya na nag-uumapaw, pinipiga ang kanyang puso, hindi mapigilang manginig na ang kanyang katawan. Wala man tunog ang kanyang iyak kumpara kay Nick ngayon. Walang katumbas ang buhos ng luha niya na parang may sirang gripo sa likod ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung anong tunay na nangyari, ngunit base sa itsura ng kanyang asawa ay hindi yun maganda. Hindi simpleng aksidente ang kinasangkutan niya. Sa ibang bansa, hindi niya mahulaan. Naalala niya sinabi ng tiyuhin sa kanya na hindi ito makakauwi dahil delayed ang flight. Napagtagpi-tagpi niya ang mga kaganapan noon. Noon, marahil nangyari ang aksidente kay Nick. Humigpit pang yakap niya sa katawan ng kanyang asawa. Hindi niya alam na mangyayari sa kanya kung may masamang nangyari sa asawa at huli na nang malaman niya. Hindi niya alam kung makakaya niya bang tanggapin yon kung masakit na kapalaran ang ibinigay dito. Bakit hindi niya sinabi sa akin?
tanging nausal ni Kriza. Batid niya na hindi lang ang tiyuhin ang naglihim sa kanya. Hula niya ay maging ang buong pamilya Bentacourt. Binalikan niya sa kanyang isipan ang mga araw na nakikita niyang mugtong-mugto ang mga mata ni Nati at ng biyanan niyang babae kapag dumadalaw sa kanya. Malamang yun ang iniiyakan nila. Sobrang nagigilty siya dahil nagawa niya magtampo sa asawa. Nagawa niya pang sumama ang loob sa asawa gayon na aksidente naman pala pero hindi niya naman alam iyon. Hindi na yun mahalaga ngayon, Mrs. Bentacourt. Huwag mo nang isipin pa. Marahang humagod na ang isang kamay ni Nick sa likod ng asawa. Humigpit na ng humigpit ang mga yakap niya. Kagaya ng puso niya, sobrang bilis din ng pinting ng puso ni Kriza habang patuloy itong impit na umiiyak. Bakit niya inilihim sa akin na may nangyari pala sa'yo? Asawa mo ko, dapat alam ko. Paano kung mas malala? Paano kung lumakas pang iyak ni Kriza na para bang naipon sa kanyang dibdib ay ngayon lang niya nagawang ilabas. Bumalik sa kanyang isipan ang takot na kanyang nararamdaman noong masangkot sila sa pagsabog sa may gas station. Paano kung hindi ka nakaligtas? Paano ko, Nick? Paano kami ni Nick sang mabubuhay nang wala ka? Nagpapanik na ang boses ni Kriza na mas nangatal pa ang katawan kahit napilit siyang kinakalma ni Nick. Hindi mapigilan ni Kriza ang ganong reaksyon kahit alam niyang okay naman ang asawa. Ang daming mga negatibong bagay ang dumaan sa kanyang isipan. Negatibong pangyayari na paano kung iyon ang mga naganap? Hindi niya alam. Paano kami? Hindi mo ba kami mahal? Bakit kailangan mong maaksidente? Bakit kailangan mo sa aming sumabay? Paano kita dadamayan? Aalagaan, Nick? Kinalas ni Nick ang yakap sa asawa at hinawakan to sa magkabilang balikat. Pilit na hinuli ang mga mata. Yun na nga ba ang sinasabi ni Nati na hindi sila pwedeng mag-abot ng ganun pang kanyang kalagayan? Hindi niya naman yun sinadya. Hindi niya alam na naroon ang asawa. Marahil tadhana na ang gumawa ng paraan para magkita na sila. Hindi niya ito kayang talikuran. Sobrang miss na niya kaya siya ang may kasalanan. Tingnan mo ko mabuti, Chris. I am okay. Narito ko sa harapan mo. Humihinga. Nagagawang makausap ka. Hindi mo kailangang magpanik, okay? Breathe, baby. Walang masamang nangyari sa akin kaya please, calm down. Hinihingal ang boses na tura ni Nick na biglang nag-alala sa ikinikilos ni Kriza. Magkahalong pag-aalala at awa ng nararamdaman niya habang nakatingin dito at wala siyang magawa. Magiging okay tayo, ikaw, ako at si Nixa. Malalagpasan ng pamilya natin ang malaking pagsubok na to. Okay? Huwag ka nang mag-isip ng iba. Please, Chris. Kalma. Please, baby. Narito na ako. Hindi na ako aalis. Hindi ko na kayo iiwan ng alanganin ni Nixa. Hindi na. Ilang beses niyang inabot ang nanlalamig at namumutla nitong labi upang halikan kahit na hindi nagbago ang reaksyon ng asawa. Sinalo ng mga daliri niya ang bawat patak ng luha mula sa mga mata ni Kriza na halatang gulat na gulat sa kanyang itsura. Mali talagang nagpakita siya ng gano'n ang itsura. Malamang hindi na nawawala ang kakaibang trauma na pinagdaanan ni Kriza noong wala siya. Luhaan pa rin na muli siyang mahigpit na niyakap ni Kriza. Malakas na humaguluhol, itinuloy ang kanyang pagluha. Hindi alintanang paligid, ilang minuto pa bago niya nagawang kalmahin ang sarili. Lihim na nausal ang pasasalamat sa itaas na hindi pa binawi sa piling niya ang asawa. Where is your room, Chris? Sasamahan kita. Iwinaglit ni Nick panandalian ng presensya ng anak kahit na nasa tapat na sila. Kailangan niyang unahin ang asawa. Bago pa makasagot si Kriza ay humahangos na dumating si Mr. Celis dahil nag-aalala na siya sa anak sa matagal. Bumagal lang ang mga hakbang ng matanda papalapit na makita si Nick at Kriza na magkayakap. Napasinghap siya pero hindi na doon nagtaka. Kinuha niya ang cellphone upang tawagan ang pamilya ni Nick para ipaalam ng matagal nilang pinagtakpan ay muli nang nagkita. Ganun na lang ang pagkukumahog ni Mrs. Bentacourt. Nati, bakit hindi mo sinamahan ang kuya mo? Windang na napaahon sa sofa si Nati na nabitawan pang hawak na cellphone sa bigla ang pagdating ng ina. Mommy, sino ba yung kausap mo at lulong na lulong ka? Wala na, nagkita na silang mag-asawa. Kapag may masamang nangyari sa dalawang iyon, ikaw ang mananagot sa amin. Sana sinamahan mo para naiiwas mo. Hindi pa gaanong stable ang emosyon ni Kriza ngayon at lalong-lalo ng emosyon ng kuya Nick mo. Wala ka talagang silbi, Natalia.
Pinulot ni Nati ang cellphone na nalaki ng mga mata nang may nasend na message na hindi dapat kay Gaston. Namilog pang mga mata nang makita ang nakarehistrong pangalan ng governor sa screen. Tumatawag to. Mabilis siyang lumabas na silid at iniwan ng kanyang ina na hindi pa tapos sa panenermon na kanyang ginagawa. At saan ka pupunta? Bumalik ka dito. Kinakausap pa kita, Natalia. Susundan ko ng paborito mong anak, Mommy. Happy? Paikot na niya ng mga mata sa ina upang itago lang ang kalabog ng puso niya nang dahil sa tawag ni Gaston na wala siyang planong sagutin. Magkatulong na nagpaliwanag sina Mrs. Bentacourt at Mr. Salis kay Kiriza kung bakit hindi nila ipinaalam sa kanya agad ang tunay na nangyari kay Nick. Ngunit nang parang hindi yun naging sapat, sumukhang ipinapakita niya sa kanila. Magkatabing nakaupo ang mag-asawa sa kama, magkahawak ng kamay habang nasa sofa naman si Mrs. Bentacourt at nakatayo naman si Mr. Salis. Hindi kalayuan sa kanila. Nanatili pa ring tahimik si Kiriza kahit na nasabi na nila ang lahat. Ganon din si Nick na hindi man lang nagsalita upang sumabat sa pagpapaliwanag kahit una niyang nalaman ang tungkol dito. Naku, hindi ka ba naniniwala sa mga sinabi namin, Iha? Si Mrs. Bentacourt na hindi na mapalagay sa reaksyon ng manugang. Wala kasing anumang emosyon ito. Hindi ka namin niloloko, Kiriza. Sa katunayan ay alam din ito ng Tito Gaston mo at siya pa nga mismo nag-propose na huwag na munang sabihin sa'yo nang dahil sa kalagayan mo. Ayaw naming makaapekto ito sa paggaling mo. Ayaw namin na mas lumala ang lahat kaya sana maintindihan mo ang aming pinupunto. Kung bakit namin ito nagawa, nanatiling tahimik pa rin si Kiriza. Nauunawaan naman niya yun. Tanggap niya ang dahilan nila at valid naman. Wala lang talaga siyang maapuhap ng mga salita dahil ninanamnam pa niya kung gaano siya kaswerte sa mga taong ito na sa palagay niya ipinadala ng langit para maging parte ng buhay niya. Tahimik siya dahil baka kapag nagsalita siya, bigla na naman siyang maiyak na lang dahil na-touch. Nati, tawagan mo nga si Governor Barcelo para siya na mismo magsabi sa pamangkin niya. Baka iniisip ni Krisa na niloloko natin siya at ginagamit pa natin dahilan ang tiyuhin niya. Para malaman niya na rin mula kay Governor na hindi tayo nagsisinungaling sa kanya. Napasinghap si Nati nang marinig ang utos ng ina. Idagdag pa na nasa kanya ang mga mata nilang lahat. Nakatayo siya sa may pintuan at hindi na nga lumapit sa banda nila. Madadamay pa siya. Saka bakit siya ang tatawag? Sila na lang. Ginawa pa siyang utusan. Yun lang ba ang silbi niya? Gawin nilang alipin? Mommy, huwag ka na magreklamo. Bilisan mo. Nanunuyo ang lalamunan ni Nati. Ano na lang isipin ng lalaking yung natatawagan niyang bigla kung hindi niya sinagot ang tawag ng gobernador kanina na kailang ulit pa. Malamang iisipin nitong nahihibang na naman siya. Saka wala siyang lakas ng loob na kausapin to. Hindi sa ngayon yun. Akin na cellphone mo, Kriza. Pahiram ako. Bakit cellphone pa niya? Anong ginagawa niya cellphone na hawak mo? Sinik na titig na sa kapatid niya. Inikutan lang ni Nati ng mata ang kapatid. Pakaramdam niya ay pinagtutulungan siya nila. Porket na aksidente ito. Ito na lang ang bigla na lang magiging priority ng kanyang pamilya at lahat ng tao doon. Naiintindihan niya naman pero hindi niya mapigilan na mapikon dahil pakiramdam niya ay wala na siyang magandang ginawa sa pamilya nila. Kung maaari nga lang gusto na lang niyang lumayas ngunit syempre ayaw naman niya makadagdag pa ng problema ng pamilya kung gagawin niya ang bagay na yon. Oo na, tatawagan ko na. Sagot niyang biglang umayos ng tayo matapos nakagatin ang labi. Naburo ang mga mata ni Krisa sa hipag. Gusto niya mapangiti nang wala sa oras kaso pinigilan niya ang sarili. Sorry Nati, lowbat ang cellphone ko. Si Krisa kahit na hindi naman totoo ang bagay na yon. Ayos lang. Hindi tumitingin ang sagot ni Nati na nagkunwaring nag-i-scroll kahit na nakatitig na siya sa number ni Gaston. Natigilan sa kanyang trabahong ginagawa si Gaston nang makitang nag-ring ang cellphone. Umarko ang kanyang isang kilay nang makita kung kaninong number yon. Saglit na dumaan sa labi ang kakaibang ngisi, ngunit bigla siyang sumeryosa ng mukha na kulang na lang ay magbuhol ang kanyang mga kilay. Dumaan sa isipan niya ang huling message nito kanina sa kanya kung kaya naman kinailangan niyang tawagan ng dalaga at sabihin kalimutan na yon. Hindi na dapat pa nilang binabalikan ng dalaga. Natalia Bentacourt. Gusto kong ulitin ang gabing iyon, Governor. Hindi ko malimutan kung gaano kakasarap. Ang mga haplos mo, ang mga halik mo, lahat-lahat. Sana ulitin pa natin kahit wala tayong label.
Payag ako, hindi ako magsasawa sa katawan mo. You are one of the best fucker, Governor Barcelo. Hulog na hulog ang panga ni Gaston sa message na yun kung kaya naman, tinatawagan niya dahil pagagalitan niya at pagsasabihan na kalimutan ng gabing iyon. Dahil matagal na niyang kinalimutan. Nadala lang siya ng bugso ng damdamin. Nadala lang siya dahil may alak siya sa katawan at uhaw na uhaw din ang kanyang katawan sa sex life. Hindi na kasi siya doon active. Sa dami ba naman ang kanyang responsibility, magkakaroon pa siya doon ng mga oras? Kanina nung tinatawagan ko, ayaw niyang sagutin. Tapos ngayon may lakas siya ng loob na tawagan ako. Hinilit ni Gaston na magkabilang sentido. Wala siyang planong sagutin ng tawag ng spoiled at liberated na ito. Aaminin niya na magaling ang dalaga sa kama. Sobrang napaligaya siya at iba ito sa mga babaeng dumaan sa buhay niya pero hindi niya ito mamahalin. Hindi niya ito bibigyan ng panahon at oras. Ang laki na agwat ng edad nila. I won't answer your call. Nisipan ni Gaston nang mamatay ang tawag nito. Napabusangot si Nati at problemadong nilingon ng mga kasama niya sa silid. Ayaw niya nang ulitin pang tawag dito. Sobrang nakakahiya ng message niya na pinadala. Kahit gano'n ang ugali niya, may natitira pa naman siyang hiya dito. Ayaw niyang sagutin. Call him again. Pumadyak ng paa ni Nati sa sahig. Gusto nang ipakita ang frustration niya na para bang sinasadya nila ang lahat. Mom! Pinandilatan siya ng mga mata ng ginang. Wala siyang ibang option kung hindi ang ulitin yon. Tinawagan niya itong muli. Paulit-ulit na siyang napamura sa kanyang isipan. Kung kaharap niya lang ang governor, napatay niya na to. Sige lang, ubusin mong battery mo sa tawag. I won't answer your call, iha. Humalay pang halakak ni Gaston sa loob ng kanyang opisina na para bang nagtagumpay siya. Nilingon siya ng kanyang sekretary na kapapasok lang, kaya naman mabilis niyang itinikom ang bibig. Baka isipin itong baliw siya. May tumatawag sa iyo, Governor Barcelo. Punan ito na makalapit sa kanyang lamesa upang ilapag ang dala niya. Pakunwaring nilingon ni Gaston ang cellphone na para bang noon lang niya nakitang tawag. Ah, oo nga. Napilitan tuloy na sagutin yun ng gobernador dahil kung hindi, ang sekretary niya siyang sasagot dito. Hello? Tito. Tahimik na napamura si Gaston sa kanyang isipan nang marinig ang boses ni Nati. Hindi lang yun tinawag siyang Tito. Matapos na may mangyari sa kanila, tatawagin siyang Tito? Anong masama sa 10 taong agwat nila? Wala, tumikim na muna siya bago akmang magsasalita na sana nang muling magsalitang dalaga mula sa kabilang linya. Pinatawag ako ni na Mommy. Alam na kasi ni Criza ang nangyari kay Kuya Nick. Nagkita na rin sila. Pinaliwanag na sa kanya ang dahilan kung bakit inilihim ang aksidente. Pero parang hindi siya naniniwala. Kailangan niya ngayon ng paliwanag mo. Baka sakaling makinig siya at maniwala na hindi namin siya niloloko. At pinagkakaisahan lang dito. Pagkasabi ni Nati noon ay humakbang na siya patungo kay Criza upang ibigay na dito ang hawak niyang cellphone.